Ay, magandang umaga ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo mga friend ha. Salamat sa dumadagdag subscriber, no. Hindi ho ako nakapag-vlog kagabi. Oo, nag-high blood ako. 160/90. Ay, teka. Magpahinga na muna ako, ha. Ako bukas na lang baka maaga. O ito nga po, maaga tayo. Kahapon marami hong balita tungkol ho dito sa lumabas na may warrant of arrest na raw to si Digong ng ICC lumabas na, no. Kaya itong si Digong, nasa Hong Kong na. Sumibat na, no, mga friend. Alam nyo, siguro napanood nyo naman kay Atty. Claire Castro. Kila Batang Malatoys, kay Vlogcaster, at kay Atty. Enzo Recto, oo. Na tungkol si Duterte, mukhang agawid. Agawid sa China. Oo, mga boss, yan sabi ko So, sa dami ng dinaldal nito si Digong, come ICC, dito, barilin ko kayo ibitin ko kayo dyan sa puno ng akasya, kung ano pinagdadaldal niyan sa ICC, di ba? Hindi nyo ako mahuhuli ng buhay, mga ganyan, kung daming dinaldal niyan, di ba? Mga friend, putik yan. Katapang sa bunganga. Di ba? Sa daldal. So, pati yung anak niya, si Sara Duterte, susunod na rin yata, di ba? Mga boss. So, tama si Senator Trillanes all the way, di ba? Na itong si Digong, duwag. Duwag yan, sabi ni Trillanes. Kaya lang matapang yan, dahil nga nakapwesto tsaka yun nga, kaya niyang mag-utos ng pumatay. Kaya siya karang kinagulatan. Bakit nga hindi ka kagugulatan Hawak mo militar. Hawak mo ang rebel returnees, di ba? Nakita niyo naman, di ba? Sabi ni Mutabato, di ba? Na yun nga ang naging trabaho nila. Pasweldo sila ng gobyerno. Meron pa sila, kung ilan ang mapapatay nila, meron silang premyo. At ayon kay Matabato, okay naman pumatay dahil nga ang amo mo mayor, di ba? Ganon din ang sabi nila sa Cañas, di ba? Tsaka yun nga, sabi nila sa Davao, talagang wala kang dapat katakot basta hawak ka ni Duterte. Basta sinabi Duterte, patay, si Pulong, sabi rin nila sa Cañas, nag-uutos lang na pumatay, di ba? Yun ang mga friend. Ngayon, ang tanong na lang dito, kung kailan naman, anong gagawin naman ito si Bato? Tiyak to, kasama rin to Lunes, bukas daw yata ayon kay Atty. Claire Castro, bukas, Lunes, oo. At marami silang sinasabi na kaya raw pumunta ng Hong Kong, ganito. Kasama si Kitty Duterte, saka asawa niya. Wala na yan. Ewan natin kung gaano siya katapang at babalik siya rito, no? Malupit. Paano yung kandidatura niya sa Davao? Kung bakit naman itong Comelec, 80 anyos, pinapabayaan niyo pang tumakbong mayor. Tsaka only in the history na yata, di ba mga pre? Sa buong mundo, itong si Digong lang, mayor naging presidente. Ang mabigat dito, from presidente, gusto niya ulit tumakbong mayor. Wala akong ganon. Siya lang. Oo. Tsaka yun nga, parang baliwala sa kanya yung patong-patong na kaso na kanyang ginawa dito sa Pilipinas, no? At tsaka yun nga, na sa dami ng pinapatay niya ba? Oo. Ito mabigat, mga friend. Ba't sabi ko, ICC lang talaga makakano nito. Kasi kung dito niya gusto makakasuhan Yun ang gusto rin mangyari nila ni Bato di ba? Dito, maski dito sa haharap kami rito pero ayaw namin sa puti. Namimili pa kayo, mga kriminal kayo, namimili pa kayo kung saan kayo haharap. Antibay nyo, no? Ito magulo, mga boss. Paano yung anong yan? Mabuti na lang. At tama si Trillanes na itong si Digong duwag, no?
Kasi kung magtatapang-tapangan siya, nagaya ng sinasabi niya, hindi siya pahuhuli ng buhay, marami hong mamamatay. Dahil yun nga, ayon sa gobyerno, hindi po pwedeng hindi kami hindi na tayo member ng ICC. Pero, pag sa Interpol, kailangan mag-cooperate ang gobyerno. Di ba? At saka yun nga, maliwanag naman, yung mga nilitis ng International Criminal Court, yung time na tayo ay miyembro pa. Di ba? Kailan nga lang ba tayo hindi naging miyembro? 2019, di ba? Ang nilitis, yung 2019 pababa. Since mayor pa si Duterte sa Davao. Mga friend, madugo ito. Kung nagtapang-tapangan si Digong, pero hindi. Hindi niya, maski pa paano, may konsensya pa rin. Ang sabi nga ni Secretary Ronald Llamas na mga halimaw. Hindi pa rin nila although kaya nilang poproteksyon na sila ng kanilang mga zombies, kagaya nung ginawa kay Kibuloy, di ba? Na talagang halos magpakamatay yung mga nasiraan ng ulo, na siya ay alagad ng Diyos, na siya ang mga friend, di ba? Pero walang nangyari, di ba? Nung nagbigay na ng order si General Torre na assault na, ingatan lang yung may madamay na bata. Puta, sabi siguro, lumabas ka na, bugok. Hindi na nagbibiro yan. 4,000. Ilang kalahating buwan yatang inaaresto itong baliw na si Kibulog na to, di ba? Ayaw lumitaw doon sa kanyang kinalalagyan. Pero nung nakarinig na siya na talaga, pero siguro, kung sa kanya ayaw niya, pero order nung amo niya, di ba? At the same time, sa kanya na lahat nakapangalan, siya ng administrador ng buong ari-arian daw ni Digong. Paulit-ulit ako, di ba? Hindi gunggong si Digong para maniwala sa pinagsasabi ni Kibulog na siya ang appointed son. Yung Diyos nga minura eh. Kaya yan, sa yan si Kibulog, yan naging front lang. Tama na naman. Yung sinasabi ni Senator Trillanes, yan front lang ni Duterte. Di ba? At marami pa hong mahalukay dyan, mga boss. Pag nanalo na yung Nograles at naiba na ang mayor ng Davao, lahat ho yan ng baho makakalkal. Bakit? Si Nograles, ginawa niya pang, di ba? Ginawa niya pang civil service boss. Para akala niya, tatanaw ng utang na loob sa kanya yung Nograles. Dahil siya, in-appoint niya nung panahon niya. Hindi. Nangibabaw yung ng Nograles sa Davao pagmamalasakit niya. Although, sabi nga, long shot dahil hawak nga ni Digong ng mga Duterte ang Davao, di ba? Sila ang hari. Pero naglakas loob yung Nograles na tumakbo. Maraming tanong yan, mga boss. Paano ngayon? Yung sinasabing yung trial nitong si Sara Duterte sa Senado. Kung kasama siya sa warrant of arrest, naaarestuhin. Lumipad na nga rin di ba? Sumunod na yata doon sa di ba? Wala ho kasing napakahirap hong ilusot. Maski pa siguro sa damukan yung abogado niya na didepensa sa kanya, kung matutuloy ang Senate proceeding na yan, kung guilty or not guilty siya, talagang napakabigat ho niyan. Napakabigat ho niyan. Garapal yan. Oo, garapal. Maski pa sabihin natin, itong mga senador niya, sa totoo talagang parang hawak ni itong Duterte pa rin na Senado Mantakin mo, binaliwala ni Chis Escudero yung salitang forthwith, ginawang forthwith. Ang dami nang nagsasabi na mali ka, Chis Escudero. Pero, may hikaw pa pala si Chis Escudero rito. Ngayon lang ko nakakita Senate President, may hikaw. May hikaw. Mga boss,
Tapos na ho ang maliligayang araw nito. Kung talagang didiinan to, mga friend, marami hong anomalya. Aminado naman si Duterte, di ba? May mga kinamkam silang lupa sa mga lumad, mga may namatay pa, marami ho yan. Pag talagang kinalkal ho yung kademonyuhan na yan, yung panahon nila Ila de Lima, kung lahat ho yun, ay, naku, sus Mariano. Maski naman itong kay Sara Duterte, yung mga pagnanakaw nito, grabe ho to. Grabe ho to. Marami hong mananagot dito. Tama, pag sabi ko na nga ba, diba? Pag yung ulo, napugot, wala na ho yung galamay niyan. Yung mga galamay niyan, parang gaganon-ganon lang yan, ganon-ganon. Pero yung parang nakakita ng yung ahas, putulin mo yung ulo, gumagalaw pa rin yung katawan, pero hindi na alam kung saan siya pupunta. Hanggang mamaya, ganun na ho mangyayari dyan. Si Kibuloy na lang matibay. Si Kibuloy, baka siguro, matter of time, mangungumpisal na rin yan, kung ano totoong nangyari sa Kingdom. Di ba? Wala na ho yan. Tapos yan. Tapos na yan. Tama ang sabi ni nung isang subscriber ko, no, maski anong haba ng sinulid, merong dulo. May gabi, may liwanag, di ba mga friend? Tsaka mga friend, pag yan diniinan, marami pa yan. Lahat ng mga nadikit sa halimaw kay Duterte, sa pamilya na yan, lahat ng nakadikit dyan, na nagsiyaman, baka pwede ho ninyong paimbestigahan na kung gaano kayayaman, kagaya ni Harry Roque. Hindi maipaliwanag kung paano siya biglang naging ganyang kayaman. Hasan si Harry Roque? Walang maipakita, di ba? Marami pa ho yan. Mostly, baka yung mga militar pa na nadikit dyan, nung kapanahunan niya, na pinag-a-appoint niya sa mga gandang pwesto. No? Ang nakakapagtaka lang, hanggang ngayon, nasaan si Bantag? Saan yung Bantag? Hanggang ngayon, wala pa. Malapit na hong mga lahati ang termino ni Bongbong Marcos. Yung Bantag, hindi pa nahuhuli. Parang ganyan din yata ito eh. Ito. Diba? Nung panahon ni Bantag, umattend pa ng graduation ng anak niya. Nandun pa si Bongbong Marcos. Yung PMPA na gumraduate yung anak niya, di ba? Nandun pa si Bongbong Marcos. Nakaharap pa si nangabayo pa sa Baguio si Bantag, di ba? Pero pagbaba ng warrant of arrest, wala ka ng Bantag. Maano man lang pinostihan, ang daming intelligence pan. Alam naman na babawahan, tsak na magkakaroon ng warrant of arrest. Hindi pa alam. Tapos wala na. Di ba? Parang ganito rin to si Digong. Nung nandyan na yung ICC, nalaman na nila, gabi nung lumayas eh. Gabi nung lumayas, kasama na yung pamilya niya, yung asawa niya, yung anak niya, yung Kitty Duterte, di ba? Mabigat o yan, mga friend. Pag diniinan, gaya na sinabi ko, pag diniinan talaga yan, ubos. Napakarami yung kwartang na ubos eh. Tsaka yung mga naging mga panahon niya, yung mga tulay-tulay na mga kung ano-anong mga proyekto na mga build, dapat talaga yan, balikan. Anyway, binabalikan naman na yata, pinapatawag na lahat, pinapa-inspeksyon na lahat, yung mga tinayo nung panahon ni Digong. Ang nakakabigat dyan, yung meron yata yan mga eskwelahan na ni-repair o whatsoever, yun ang mabigat dito. Dapat lahat na naging proyekto niya, build na yan, talagang inspeksyonin. Buhay nakalagay mga friend. Buti na lang yung tulay na lumagapak na yun, anak ng pating pala yung tulay, Sus Mariosip na tulay yun. Grabe, no? Ang sinisisi yung dumaan na kung ako sisisihin ko, yung gobyerno lokal, alam pala nila meron palang nakalagay doon na
Hanggang ganito lang ang bigat na dapat dumaan. O bakit hindi niyo pinalagyan ng 24/7 na bantay para hindi nakakadaan yung mga ganong kabibigat? O, ngayon sisisihin niyo yung dumaan. Ang sisisihin yun, yung walang bantay yung tulay. Kaya bumagsak. Ang sisi dapat, ang may kasalanan dapat, yung gobyerno lokal, ng lugar na yan. Kasino ka lang ba naman magsweldo dyan? O, siguro, tuwan-tuwa na yung pagbabantayan mo dyan. Sweldo mo na 600 isang gabi na magbabantay dyan eh. O, checkpoint eh. O, wala sanang disgrasyang nangyaring ganun. Di ba mga friend? O, eh yung tulay pala, nakita ko yung ilalim, may mga trusses na bakal na pinapatungan ng simento. Putik yan. Anong klase tulay yan? Ay nako mga boss. Marami pa ho yan. Nakakatakot to. Oo. Yung mga nangyari nung panahon ni Digong. Na mga marami ho talaga pag mantakin mo sa nakakita. Sige nga. Ang inutang ni Digong gaano kalaki. Tapos ganyan lang ang mga tinayo, mga nagkakanta hulog. Oh. Pang-anim na raw yata yung tulay na yan na bumaksak eh. Oh, ayon sa mga bali-balita ah. Oh, isipin mo. Buhay ng tao, walang kwenta sa kanila. Eh bakit nga, may kwenta ba buhay ng tao sa kanila? Wala. Eh gaano karaming pinatay ng panahon ni Digong. Oh. Mga collateral damage pa. Oh. Mga shit happen, sabi ni Bato. O, pati bata, nadadamay. Sa panggigigil na makakuha ng premyo at makapatay ng adik kuno. O. Ba, mga friend? Mabigat to. Pag talagang ito diniinan. Lahat. Yung mga ginawa niyang mga sekretary nung panahon niya, mga pinagtatayo sa mga malataas na pwesto na talaga namang yun nga lang tulpo eh. Yung Wanda Teo, grabe ho yun. 60 million. Commercial, binigay. Oh. Absuelto. Tinira ni Senator Trillanes. No. Conflict of interest ang talaga ang tagal mo si iniring sa Senado yun. Oo. Talagang grabe. Pinababalik yung pera. Ay, hindi binalik ng tulpo ha. O, diba? O, pero number 1 si tulpo ngayon. No. Mabigat mga boss. Paano ngayon yung mga line-up na yan kung sakasakali yan, diba? Pagka nasama si Bato, si Bongo, o sa mga arestuhin, o, di ba? Mahirap po yan. Di kaya magagastos na naman ng another printing itong COMELEC na to, no? Dahil matatanggal yung mga kandidato, ha? Taka mo, mayor, o, hindi na yung babalik. Pag bumalik siya, di aarestuhin siya, o, di ba? Di naman pwedeng lalaban siya, parang kibuloy siya, di ba? Oh. Ang tatapang eh, no? Ngayon, yan, mga friend. Tignan mo mangyayari riyan. Pagpupulutin na lang yan. Yung mga aso-aso ni Digong na daldal na yan, oo. Wala na ho yan. Finish contract, ganun na yan. Pass your paper, finish or not finish. Yun nga, ang problema. Ano ang aanuhin ninyo sa Senado kung si Senator Duterte hindi na rin babalik? Baka mag-resign na rin yan. Pagiging Vice President, iba kaya na ang sunod niyan eh. O, di ba? Kasi talaga napakahirap ang ipagtanggol. Taragis na yan. Eh, maski nakakapiraso yung utak natin eh, aba. Sinong malaking utak naman kaya ipagtanggol yung ganyan? Klaseng kaso? Ha? Impeached by the Congress. Super majority. Ang tatalino ng mga abogado na nag-impeach dyan. Oo. Tapos, ang aabsuelto lang sa kanya sa Senado, sila Kimo, sila Bato, sila Bongo, baka pwede si Bum Tarat-Tarat, i-absuelto 4. Kung sakasakaling natuloy
Oh, kung sakasakaling natuloy, oh, di ba? Siguro mababawasan na ho ng ano, ng malaking problema ang Pilipinas. Pag naplantya na ho ni itong administrasyon na to, itong mga nanggugulo nito. Talaga sila lang ho talaga pinakamagulo eh, itong mga Duterte na to eh. Dahil yun nga gusto nilang matupad ang parang kumakalat na kasunduan nung araw na term sharing, oh, 'di ba? Kaya galit na galit yung mga Duterte, oh, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Lahat ng mga pinag-usapan nung hindi malaman kung sino tatakbong presidente, kung si Marcos o si Sara, nandyan yung term sharing, nandyan yung si Gloria Macapagal Arroyo magiging Speaker of the House, nandyan yung si Sara Duterte ang magiging Department of National Defense Secretary. So, nung naupo na si Bongbong, nawala na ho lahat yun. Naiba lahat ng istorya. O, diba? Tsaka grabe, no, mga friend, yung mga ninakaw. Itong Sara Duterte, puta. Grabe, no. Mga safe houses, puta na, 200,000 isang araw. Inang upa yan. Talo pa raw yung mga 5-star hotel ang bayad, eh. Puta. Hindi mo malaman kung nasaan yung mga safe houses. Mga office of the Vice President na nagkalat, 13 yata na namimigay ng pwede lapitan para sa pambili ng gamot, pangbili ng ataol, mga burial, mga gano'n ng Diyos, putik yan. Grabe, mga boss. Pero yun nga, dapat subalit, ngunit walang pakialam ang Senado. Portwit nyo, ha? Nako. Gandang kwentuhan, di ba? So, tama si Senator Trillanes na itong Duterte iduwag. Sino ba naman di magiging matapang kung ikaw mayor? Mayor ka, hawak mo kapulisan. Sinasaluduan ka ng mga pulis, di ba? Tapos, nagbigay ka ng programa para sa mga rebel returnees. Mag-return kayo sa Davao at mag-usap-usap na tayo at kayo magkakaroon ng trabaho. Ganda naman ang trabaho nila. Assassin. Tagapatay ng mga masasamang loob ayon kila Mutabato at Las Cañas. Bandang huli, iba na pinapapatay doon sa kanila eh. Hindi na. Tsaka grabe kung patayin, ha. Saka sa nakakita ng presidenteng ganyan, no? Di ba? Ngayon lang ho nangyari yan sa Pilipinas. Oo. Lalo na pag napanood niyo yung kinikwento ni Mutabato kung paano nila patayin yung bibiyakin nila yung tiyan, alagyan nila ng bato, huhulog nila sa dagat. Puta. Hindi ho katang isip yung kay Mutabato, talagang yun ho mismo akto. At inaamin naman niya na talagang sila ang pumatay. Las Cañas, utos ni Superman. Di ba? Grabe. Sindikato nga talaga, mga friend. Magaling na sindikato. Kaya lang, yun nga. Tama ang sabi, maski na gaano kahaba ang sinulid, merong dulo. Di ba, mga boss? No. Tsaka yun nga, may Diyos. May Diyos. Hindi parating piyesta at kagaya ng sinasabi, walang permanente. Wala. Sila Hitler nga, ano nangyari, di ba? May katapusan eh. Mga friend. Ito na yun. Marami pa ho yan. Marami haba-haba pa hong damputan yan. Tsak na pag nawala na ang Duterte sa Davao, singaw yan. Tsaka dapat yung Davao talagang matutukan ng husto yung Davao ng mga kapulisan. Dapat tanggalan ng police power yung mayor dun. Anyway, ibang uring pulis na raw yata ang nasa Davao kasi nga nahuhuli na, maraming nahuhuling mga droga eh.
Pero ang pagtataka mo dun, nahuhuli yung mga droga, katawan, wala ulo eh. Wala sila maituro kung sino ang kanilang sa nila kinukuha. Karamihan ganun, no, mga boss. Huli. Hindi, wala namang saan ang galing. Saan nyo kinuha? Walang ganun eh, basta huli, ganyan, no. Walang big fish na hindi kagaya ng panahon ng Marcos Sr. Pina-firing squad yung mga ganyan eh, mga lalaki. Sila Limseng, na-firing squad, di ba? Ay, mag-collab na po tayo mga friend. Mahaba-haba na po to. Basta yun, tapos na yan. Kung talagang anuhin yan, ha? At malinis ang kamay ni Bongbong Marcos dyan. Wala na silang masasabi dyan na kagagawa ni Bongbong Marcos yan. Yung warrant of arrest ng International Criminal Court, wala na silang masasabi dyan. Di ba? Wala naman siyang kasalanan sa mga kasalanan ni Duterte tungkol dyan sa crimes against humanity na yan. Na mga heinous crime na yan na karami-rami pinagpapatay nung panahon niya. Walang alam si Bongbong dyan. Di ba? Wala na sila masasabi dyan. Tsaka yun nga, akala ko masusunod yung gusto ni Duterte na dito siya kasuhan eh. Tsaka ni Bato. We welcome, sabi niya, pag nag-imbestiga yung Department of Justice, welcome sabi niya. Maganda yan dito na kami lilitisin. Titi mo, Bato. Mag-collab na tayo, friend. Kala ni Bato, safe na siya, di ba? Tapos, ang kaso, kung totoo yan, pero palagi ko totoo na yan mga friend, dahil yun nga galing na raw sa Rappler, ayon kay si ASEC, Claire Castro, di ba mga boss? Mag-collab na tayo. Jeff Ramos na, shout out. Michelle Edwin, my friend, shout out. Good morning, Karox. At sa mga ka-warriors, magandang gabi dyan. Pang-apat po sa likes. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless. Weekend sa inyo. Diba? Raul ulit, makikita nga natin na parang bruskuhan lang ang ginagawa ng Comelec kay Respicio. Parang masyadong malupit ang Comelec, samantalang nasita lang sila. Diba? Nga guilty naman ang dating mo. George Garcia, Raul Villanado. Sabi ko nga nung una, si George Garbage Garcia ay mahusay sa sales stock. Mapapabili ka ng abrilata kahit hindi mo kailangan. May balita nga nun yan umuupa sa condominium. Babae yung umiiyak yung babae, mga pare. Bandang huli ayaw na magbayad ni George Garcia, kanya na raw yung condominium, naipalipat niya sa pangalan niya. Balita nun yan balitang balita. Ewan ko ano nangyari doon, nawala na naman. Ernesto Sesma, welcome to the club. Good day, Mr. Sa totoo lang, nakatapat si George Garcia. Akala mo ikaw lang marunong magharap kayo ni Atty. Harold ng magkaalaman kung ang mga sinasabi ay tama at alin sa inyong dalawa. Totoo, di ba? Takot si George lalamunin siya. Poring Peña, shout out. Shout out si Rox, nangyari na po yan kaya natalo si BP Lenny, gawa-gawa ni Garcia. Di ba? Erlinda Lapesiros, shout out. Oo nga, madaya si Garcia. Namo Garcia, walang pumupuri sa iyo Garcia. Catalina Salvador, welcome to the club. Kaya pala nakalinya na ang mananalo Watang na, kawawang Pilipinas. Catalina Salvador, lifestyle check lahat ang nasa Comelec. Siyang dapat na mangyari, His Excellency.
Parley Pulido. Pero hanggang nandiyan dyan si Atty. Claire Castro, maaaring maibulong niya lahat yung mga hinaing natin kay Bongbong, di ba? Ikaw, George Garcia, public official ka, dapat tanggapin mo ang technical advice ni Atty. Respicio. Abogado ka lang. Wala ka namang kaalam-alam sa IT. Wala kang karapatan maging government official sa ugali mo. Galit si Parley. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Off volume muna ako, Karox. Punyeta. Nahilo Garcito, tantado. Leche. Di ka na, di nakakita ka ng katapat mo. At mas bata pa sa'yo, kaya mas matalinong di hamak sa'yo. Kasi pag sinunod mo, Hello Garci, yung mungkahin ni Atty. Harold, mabubuko ka. O baka naman planchado na ang eleksyon, hayop ka. Mainta ulo nitong taga ano to Edmonton, oo, taga Canada yata to. Oo, yun Edmonton, Alberta, Canada. Neller Bear. Hulog ng langit si Atty. Respicio. Totoo. Ganon din ang ICC. Mantakin mo kung hindi nagmiyembro si Pinoy dyan. Wala na. Kung itong gobyerno lang na to, hindi na kaya yan. Hindi nga ma-impeach, hindi nga ano si Sara Duterte, maski na grabe ng lahat na ng ebidensya at overwhelming na yung impeachment sa Kongreso. Super majority pagdating sa Senado pinatagal pa kami, aapurin niyo kami dito. Hindi pwede yan. Sa July na tayo magkita. Maski na anong sabihin nila, yun din yun at paulit-ulit na sinasabi ni Chis Escudero. Amado Galang, shout out. Palagi ko, Karoke, may balak na naman si Com Garcia. Itong may election. Tao ito ng admin, ginagawa na nila noon, gagawin pa rin nila ulit. Sayang, madadaya na naman ang mga magagaling at malilinis na kandidato, Karoke. Totoo yan, Amado Galang. Kawawa nga Oscar Regalario, shout out. Planchado na yan ni Garcia, pasok na yan. Kibuloy, Bato, Bongo, Lapid, Bumtarat-tarat, Epe, mga bata ni Digong. Oscar ulit planchado na, napasok na. Erlinda Lapiciros, shout out. Dapat lang po, magaling siyang sumagot at tama, totoo yung sinasabi ni Atty. Harold. Di ba? David Alvin Mendoza, shout out. Karox, good evening po. Parang alam na alam ni Commissioner Hello Garcia yung sinasabi niya. Sobrang bilis magsalita at magpaliwanag. Para saan po ba yan? Para hindi maintindihan ng mga nakikinig. Di ba? Pag mabilis ang akala nila totoo yung sinasabi mo. Parang si Chis din parang si Chis din magpaliwanag Sinasabi na nga ng mga dating mga justices, mga kung na mali ka, yung forthwith dapat unahin, madaliin mo. Wala siya. Hindi ko na ho pinanunood ko minsan pag si Chis Escudero sasalita. Parang si Garcia din. Kahit po sophisticated ng isang computer program, kaya pa din i-hack yan, lalo na tao lang din ang may gawa ng mga program na yan. Diba, David? Mas naniniwala ako kay Atty. Harold Respicio, mga ka-warriors ko. Totoo. Tsaka yung mga wala Erlinda Lapiciros, Atty. Harold, mabuhay kayo. David ulit, David Adil Mendoza. Komisyon Garcia. Konsumisyon Garcia. Ingat po ang COMELEC at baka matulad sa 1986 People Power ang mangyari kapag natapos ang eleksyon. Tahimik lang ang mga Pilipino sa ngayon, pero kapag sumobra o napuno na ang salop, baka kalusin na kayo ng mamayang Pilipino. Dapat sabihan na ni BBM ang Commissioner Disgrasya na ayusin nila ang darating na botohan.
sa Mayo. At kung malasin pa ang Pilipinas, isa na namang dutae ang papalit na presidente. Inay ko po, mga kababayan ko. Kapag nangyari yun, ay katapusan na ng Pilipino. Para tayong Mexico na pinapatakbo ng mga kartel ang gobyerno nila. Yun ang mangyayari. Mundo Martinez, welcome to the club. Atty. Garcia, naniniwala kami na dinaya si ex-VP Leni. Wala lang pera yun, Ale, para magprotesta sa result ng nakaraang halalan. Diba? Rolando ko. Totoo naman sinasabi ito ni Harold, kaya maaagap na pagkontra agad ang hinihain ng Commissioner Garcia kay Respicio. Malamang mabubulilyaso pa mga plano ng komisyon. Malamang di nila gagawin o susundin ang pag-iingat na pinapayo na to ni Respicio. Nakaprograma na ang gagawin sa May 2025 election. Mawawalan na sila ng pagkakaperahan pag wala ng dayaan. Sinabi mo pa. Chupista Bunaaw. Good evening po kuya at sa mga mahal mo po sa inyong buhay at sa mga ka-warriors. Kuya, nakakatuwa kayo ni Tia Deli. Pag sinasabi ni Tia Deli na disgrasya, ikaw naman po papaliwanag mo kay Garcia. Masaya talaga ang grupo ng mga ka-warriors. Totoo yan dito, Chupista. Chupista ulit Atty. Harold Respicio, saludo po ako sa iyo. Isa kang tunay na bayani, Garcia. Isa kang tunay na bayani. Garcia, hindi mo mapapatanggalan ng lisensya si Atty. Harold kasi wala naman siyang nilalabag na batas. Tanging sa tama lang ang gusto niyang mangyari. Kaya sana tantanan mo na si Atty. Respicio. Wala namang naniniwala sa iyo. Matitinong botante. Sana manaig ang katotohanan. Amen. Totoo yan, Chupista. Puti, dinimada mo ng puti. Nagsasuggest lang yung tao. Anong klaseng abogado to siya? Garcia, no? Nilampaso ni Atty. Mac Makalintal. Oo. David Ali Mendoza ulit Kaya nga po, Karox, yung mga kandidato na nag-survey ngayon na matatalo pagkatapos ng eleksyon naman, ang sisigaw na nadaya sila. Yun nga. Kaya dapat ipatigil na yung survey na yan. Bayaran lang din naman ang mga survey firm na lalo na yung mga Octas Research, binuo lang naman yan para sa COVID-19 pero ano na sila ngayon? Nagbibigay sila ng survey para mga kandidato, Karox. Ano po kaya magbuo na tayong survey group na sa totoo lang survey group. Mas malamang tayo sa katotohanan kaysa sa mga bayarang survey firm na yan. Totoo yan, David. Anong gago yan Michael Pono Mag-aso. Welcome to the club, Michael. Makina, may Bluetooth, maaring mahak. Yan kung gusto na nakaupo ngayon, takot matalo. Diba? Lorna Bele, shout out. Naniniwala ako kay Atty. Respicio sa Roque. Pera-pera lang. Yan, si Kumulekta George Garcia. Diba? Yet Gibara, shout out. Sana magharap kayo, George, magkakaalaman, di ba? Takot si George Garcia humarap dyan. Ang problema dyan, mga friend, para sa akin lang, buti lumantad sa publiko si Atty. Harold. Kasi kung simple siyang lalapit sa Comelec, tapos yun ang ilalapit niya, baka may paglagyan siya Kasi binubuko mo, malaking Parang partes din yata ng sindikato itong Comelec na ito. Parang baka lang kasi nga puti, si Kibuloy may sira sa ulo, pinatakbo nyo. Most wanted pa ng FBI. Chupista Bunao. Maraming salamat po kuya sa pagbasa mo po ng mga comments namin. Kahit na nangangalay na po ang batok mo po sa pagbabasa ng aming mga comments. Nawa mas dumami pa ang subscriber mo po. Good night po sa mga ka-warriors. Good night, Chupista. Good morning dito. Dahil kagabi sana, di ba? Romel Fabregas. Dahil kay Atty. Harold, napurnada ang balak ni Garcia. Hindi pa naman, Romel.
Hindi pa naman. Roberto Sayat Sr., shout out. Tangina commissioner. Bobo ka yabang mo, Epal. Nagdudunong-dunungan, fake news si Kupal. Dahil sa pera, lahat gagawin. Walang konsensya. Liar. Mahita ulo ni Roberto Sayat Sr. Shirley J. Sir, shout out. Naririnig mo, Garcia, ang sinasabi na to ni Harold Respicio, na uragan ka, no? Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Di ko po talaga maintindihan kung bakit gustong sirain ni Commissioner Garcia itong si Respicio na IT expert. Gustong kasuhan at gusto pang tanggalan ng lisensya. Ay, ewan. Kung pakikinggan at kung malalaman lang nitong si Garcia ang pinapaliwanag itong tao, dapat nga imbestigahan niya ito at alamin. Di ba, Sir Rox? Yun nga, wala eh. Galit to damak sagad eh. Pakulong, patisbar. Ang putang. Dahil nagsasabi ng totoo, ganun ba yun? Sinisira ka ang kredibilidad ng COMELEC, ng eleksyon. May kredibilidad pa ba? Ha, Garcia? Ikaw nga eh. Oh, hindi ka rin naniniwala dyan sa sinasabi mong kredibilidad. Di ba, nagprotesta ka? Kayo. Oh. Okay. Sabi Iscario ito. Siguro si Rox, napaya ito si Garcia, kaya ganun na lang kagalit. Ito. Totoo. Kasi dito malalaman ng tao na wala palang alam ito sa computer at may posibilidad na naman na madaya nga ang eleksyon. Nagmamagaling itong si Garcia, yung pala wala palang alam. Bukong-buko na nga, buti kumihirit pa. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Maganda at maliwanag ang explanation ni Atty. Respicio tungkol dito sa mga hackers. At hindi ko maintindihan dito kay Garcia ay kung bakit nagagalit siya at kakasuhan pa si Respicio. Halatang may alam siya sa mga nangyayaring dayaan dyan sa COMELEC. Dapat talaga matanggal na si Garcia. Yun ang mabigat kung paano. RG Touch, welcome to the club. Totoo yan. Anything that connected to internet can be hacked. Niloloko nila ang buong Pilipino. Kasi mga kurap, mga politician sa bansang Pilipinas. Totoo yan, RG Touch. Roberto Sayat ulit to. Guilty yan, kaya pinasunog ang record section ng COMELEC building after BBM Sara winning last election. Sana lahat ng candidate hanapan ng college diploma. Yun eh. Johnny Bigod, oh. Malamang nahack at nagkaroon ng dayaan ng nakarang eleksyon, kaya siguro nanalo at nag-number 1 pa ito si Bobong Reobong Padilla. Diba? Jojo T. Tataroke. Fred Ibalo. Welcome to the club. Dapat gumawa ng actual demo si Atty. Harold kung paano niya ma-hack ang ACM. Diba? O yun nga. Ganda naman siya eh. No. Ranulfo Honoredes. Welcome to the club. Ano pang hinihintay nation mga tao hanggang salita ba lang tayo? Yun na. Rodolfo ulit oh. Ranulfo pala Honoredes. Labas na tayong lahat at bitayin sila Garcia at Marcos. Patay tayo. Hindi ba ninyo nakakita yung reaksyon ni Bongbong nung nanalo kuno siya sa talon na parang drama dahil alam na nila na dinaya na sa hacker na kontak ni na Risa Bongbong. Bitayin ang pamilya na yan. Mainang uro ni Ranulfo. Ranulfo na naman. Pag tinanggalan ng lisensya si Atty. Harold, sandamakmak na bato ang papunta sa Office of the Supreme Court. Lintik lang ang walang ganti sa iyo mga justices. May tulo ni Rodolfo. Maria Ikban. Ayaw ng gobyerno ng matatalinong tao. Mahuhuli sila. Yun nga eh. 3J po. Natural eh. Di mabubuking sila. Diba? Mundo Cheng oh.
Itong tarantadong Garcia na ito, masyadong tiwalang-tiwala sa kanyang sarili na mapaniwala niya ang mga taong bayan sa kasinungalingan niya. Sa totoo lang, sisiw na sisiw siya kay Harold Respicio. Totoo naman. Una, abogado, CPA, IT expert. Ikaw, abogadong pulpul ka lang. Naipwesto ka lang sa maganda, gago. Yun nga eh. Nagsip-sip-sip lang siya, di ba? Mundo Cheng ulit oh. Dapat nga ikaw Garcia ang dapat idemanda sa pagpupumilit na nadaya si Bongbong ni Lenny. Tapos itong si Harold Respicio ay nagpapaliwanag lang na maaring madaya ang eleksyon ay kakasuhan mo agad-agad. Bakit? Nabuko ang mga balak mo na ginawa mo noon. Dayain ninyo si Lenny, di ba? Maraming salamat sa iyo, Atty. Harold Respicio. Namulat na ang bayan sa mga pandaraya ng COMELEC sa pamumuno ni Garciang Tuko. Sa plano na naman ng pandaraya ni Garcia. Hoy Garcia, hinahamon ka na ni Atty. Harold one-on-one ano? Kakasa ka ba? Hinihintay ng taong bayan ang sagot mo, animal ka. Yung batang blooming treat to eh. Oh. Friend Shervin sa Peda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, shout out mga friend. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona na ka, shout out. Sabi Tia Deli, Sir Rox, walang kamatayang Garcia, topic ulit tayo today. Sa totoo lang po, Sir Rox, di ko po talaga alam. Saan po umuhugot ng kapal ng apog ito pong ating kumilik na pinaka may malupit na at pilipit na dila po sa kasaysayan. Oy, Mr. Epal, disgrasya. Garcia, para mo ng awa, tigilan mo na ang mga kadaldalan mo. Pwede ba ha? Sobra ka nang nakakasuka. Sobra ka nang isinusuka ng buong bayan. Pilit mo pa rin kaming ginagawang bobo. Ang utak at utu-uto. Bobo ang utak at utu-uto. Tignan mo nga yung mga kandidato mong ipinasok mo pangalan sa balota. Alam na namin ang mga maitim mong balak. Kasing itim ng ngalang-ala at budhi mo na pinutukan ka ng lintik ka na yawa ka. Mahita ulo ni Tia Deli. Huh? Sino ba talagang Judas Iscariote ang naglagay sa iyo dyan sa pwesto mo? Namontres ka. Si Bongbong. Siya yung abogado niya nung nangangal-ngal si Bongbong na nadaya siya. Kakagigil ka talaga na laman. Nakikigil ka talaga na laman na buwisit ka. Nakakagigil ka talaga ng laman na buwisit ka. Hindi ka pa babundat at busog sa mga nabudol at nakurakot mo. Si Duterte nga, hindi nabusog eh. Mr. Disgracia. Gracia. Bawas-bawasan mo din ang konting kapal ng mukha, ano po. At kahit anong pang paliwanag at sabihin at gawin mo, wag na toy, oy. Walang maniniwala at makikinig sa iyo kasi isa kang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino. Totoo yan, ha? Na may maitim, ha? Na may maitim na ngalangala at may kulugo ang pilipit na dila, leche. Maging transparent ka na, visit ka. Anong transparency sabi niyan? Huwag kang pikon, Bago po ako tuluyang tupakin si Rox, isang malupit na shout out si Rox sa ating Sister Grace. Matay na yun. Walang yayong hayop na ito. Sister, kung may Mr. Disgracia, malabo ang pag-asa. I'm for sure, sister, siguro. By now, iba na ang ihip ng hangin. Hindi pa rin eh. Kapal talaga ang mukha. Ngiting tagumpay at pag-asa para sa ating Sir Rox at kay Sister Cecil. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi. At isang malupit na hello po sa ating buong Team Rocky Warriors the Great. Sa inyo pong lahat, tunay pong nakikibaka at nagmamahal. Ito po ang inyong katipunerang Tia Deli. Happy weekend po sa lahat. Take care ka, Tia Deli ka ha. El Mundo Cheng ulit to. Ito pa lang si Garcia ay nagtapos ng pagka-abogado sa Philippine Mental Meron bang ganon? Philippine Mental Hospital at dyan siya naging cum laude sa mental. Ikaw naman. Ted, shout out Ted Lagot na si Mayabang Garcia. Mabilis lang magsalita.
Wala namang mapapala. Tinawag siya ni Atty. Respicio na fake news. Kala mo IT expert din kung magpaliwanag sa teleradyo, yung pala bobo, pihado. Mapapaya si Garcia. Hindi niya maipakulong o tatanggalan ng lisensya si Atty. Respicio. Sa vlog na lang ni Professor Cielo Magno, marami na daw na pumirma na support para kay Atty. Respicio, sabi ni Atty. Alex Lacson. May mga general pa daw na sumuporta, kaya Garcia, sumuko ka na, napapaligiran ka na nila Atty. Respicio. Sana matanggal ka sa serbisyo, kurakot lang alam mo. Nakakakuha ka rin ng katapat. Totoo. Gaya na sabi ni ni Edmundo Cheng, lahat ng sinulid, maski na gaano kahaba yan, meron niyang dulo. Alan Adones, shout out ha. Lantarang niloloko ni Garcia ang mga Pilipino, ginagawa mong bobo, mangmang o tanga ang mga botante, ha. Ted ulit to. Mga taong sakit ng ulo ni Juan de la Cruz, mga Duterte, mga DDS, Escudero, mga Tulpo, mga tanga sa Senado at Kongreso, mga sipsip, ang Comelec at si Garcia, mga makapili, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, in-check sa West Philippine Sea, mandaraya sa boto, mga nagpapatakbo ng gobyerno at korupsyon. Napaisip lang ako, Karoke, na ilista ang mga ito. Masakit na rin ang ulo ko eh. Patay tayo dyan. Sino ba hindi? Puta. Rudy Fernandez, huh? Welcome to the club. Kita naman na walang alam kasi malaki offer dyan kay Garcia, kaya dapat sibakin na yan. Sino sisibak dyan? Abogado ni Bongbong yan. Maski na natalo sa pagdepensa kay Bongbong. Rudy Fernandez na naman, puro kakahol, Garcia. Bakit di mo imbitahan si Atty. Respicio sa publiko at kaharap ng taong bayan kung hindi pwedeng mahack yung machine mo? Buko siya eh. Rudy Fernandez na naman. Diyan tama, mag-imbita ka ng IT expert tapos ipakita sa publiko kung hindi pwedeng mahack. Kung totoo man yan, sinasabi mo, Garcia, natatakot ka sa amo mong si Lisa. Dahil dyan. Ted ulit ha? Sa vlog ni Bad Adman din, maririnig si Cynthia Villar sa pagbubulgar nito sa mga kongresista daw na pumirma sa impeachment ni Sara na ay tumanggap ng 150 million pesos bawat isa. Kaya pala may mga humabol pa pagkatapos na pumirma yung naunang 215 na kongresista. Kaya naging 245 ang mga naging 245. Sa mga senador kaya, nag-aantay din ba sila kung makakatanggap sila ng lagay? Kaya siguro hindi pa inuumpisa ni Escudero. Baka may naglagay ng una. Yun ang mabigat doon. Adal Abdullah, welcome to the club. Nagmamang-maangan si Garcia para hindi mabisto modus nila. Kakutsaba si Lisa Romualdez at Makoy. Mabuti nabuko ni Atty. Harold. Bitayin niyan si Garcia, si Makoy at Sara at mga fake president at vice president. Kumbaga si Makoy ay fake president, si Sara ay fake vice president din. Kung walang alam si Garcia, paano niya dinaya ang eleksyon sa 2022, aber? At paano ako nanalo at naging number 1 pa? Ayon kay Robin Kamandag, patay. Jane Elo, si Rox, on what grounds kaya ang ikakaso ng Comelec kay Atty. Respicio? Natatakot si Garcia sa sarili niyang multo. Alam kasi ni Garcia na tama si Atty. Respicio, kaya kailangan patahimikin si Atty. Respicio. Totoo yan. Noel Orbista, welcome to the club. Dapat ang Comelec chairman, IT expert dahil computer ang ginagamit tuwing eleksyon, di ba? Ilagay expert naman yan, bakit? Arsenio Limuran, welcome to the club. Dapat kasuhan niyan si Garcia, kurap, dadayain ng eleksyon. Buisit, alam ng tao, tutakan ni Marcos. Noel ulit to. Ang masamang tao
na tinutukoy ni Atty. Respicio mismo si Garcia taga-Comelec. O, diba? Elmer Villanueva, welcome to the club. Ha? Sa sobrang talino na manungkulan sa gobyerno, kahit gumawa siya ng kalokohan, kaya niyang lusutan. Diba? Ilok, shout out. Mga kandidato na may kakayanan magsilbi sa taong bayan, nuisance candidate. Mga kandidatong walang silbi, top toucher pa, nangunguna sa pwesto. Mismo. Jubilinda. Welcome to the club. Kasi po, guilty sa gagawin nilang ngayong eleksyon. Pelabot, shout out. Ha? Mag-isang oras tayo, mga friend. Mas credible si Atty. Harold Garcia. Manloloko yan noong pa 2019. Nag-smart magic yan. Siya pa ang magdidemanda. Nagre-recommenda na nga ng mabuting gagawin. Siguro nakaprogram na mga lalabas na senador. Binayaran na yan. Daming pera ni Digongyo para lumabas mga senador niya para hindi ma-impeach si Pusit. Mukhang mauuna na siyang ma-impeach ngayon. Ha? Jeric, shout out. Matagal nang ginagawa yan. Panahon pa ni Gloria. Magtataka pa kayo. Solusyon, ibalik ang mano-manong botohan. Totoo yan, Jeric. Ernesto Dalus, shout out. Atty. Respicio for this DITC Secretary, well qualified. DICT, di ba? Lisa Cruz, shout out. Hindi talaga magwawala ang duda kasi nangyari na may anomalya noong nakaraan at saka makina lang yan. Maaring mag-malfunction at pwedeng galawin. Di ba? Ito naman. Lisa ulit to. Kaya nga dapat yung isusulong nilang hybrid, bakit di subukan? Di ba? Walang kwarta ron eh. Florentino Bendulo, shout out. I believe in you, Atty. Respicio. Tuloy nyo, attorney. We are with you. Diba? Betting, shout out. Maraming humanga kay Atty. Respicio. Kung wala tayong hangad na mandaya, ito ang tao na dapat hingan ng tulong para lalong mapaniwala ang taong bayan na fair ang halalan. Pio Balesa, shout out. Kaya nga dapat hybrid na lang ang sistema ng eleksyon. Mismo. Jesus Budget, welcome to the club. Maganda yung explanation na ni Harold. Nagtataka ako, bakit nagalit yung Comelec Garcia? Baka meron silang hacker sa Comelec na tauhan sa loob ng Comelec para dayain ng eleksyon at magbabayad bawat isang kandidato sa hacker na tauhan sa loob ng Comelec. Ikaw naman, Jesus. Parang gusto kong maniwala sa iyo, Jesus. Budget, Nelson Batalones, shout out. Nabuking kasi si Comelec, kaya gustong patahimigin si attorney. Makinig kayo sa expert. Tingnan ninyo, produkto ng eleksyon. Ngayon, may mga kaso, dynasty trapo, at mga pinabili lang ng suka. Jonathan Biloso, shout out. Kupal talaga yan si Garcia. Ngayon, nakakuha siya ng katapat. Banatan mo, Atty. Harold. Di ba? Jesus Budget ulit to. Bakit si Comelec Garcia guilty siya sa exposure ni Atty. Harold? Guilty ang Comelec. Ibig sabihin, mayroon silang hacker sa loob ng Comelec mismo na binabayaran ng politiko para manalo sila. Magkano kaya ang bayad sa politiko sa mga kakotsyabang hacker sa loob ng Comelec? Malaki yan. M yan. M, hindi basta M, Hundreds of M, Jonathan Biloso ulit, Last election, na-question na si Garcia sa Smart Magic pero kinampihan siya ng korte kaya walang nangyari sa mga nagpetisyon. Diba? Korte pa ba yan? Paano susolusyonan yan ni Bongbong Marcos? Tao yan si Garcia. Yan ang dahilan kaya siya naging pangulo. Ateno Acero,
Shout out. Ikaw Garcia, tungan pa paska ikaw pa galit ay ikaw na turuan, ikaw pang galit ay plano mandaya animal Garcia. Susan de la Cruz, shout out. Good day Karox sa mga ka-warriors. Galit si Garcia kasi may lumabas na may alam dahil halatang wala siyang alam. Support for Atty. Respicio. God bless po. God bless Susan. Romulo Lubigan, shout out. Kudos attorney. God bless you sir. Betting ulit oh. Isang oras na tayo mga friend. Ayaw yata ng gobyerno ng matalino kasi baka takot malaman ang mga maling gawain. Di ba? Siyempre. Nas Sabuagan. Welcome to the club, Nash. Hindi gobyerno, kundi si Garcia ang parang hindi alam o alam at may balak. Ayun, mismo. Rodrigo Listana, shout out. Kaya yan nagre-react kasi nabuking yung balak nilang mandaya kasi appoint yan ni Marcos. Talagang ang papanalunin yan si Marcos. Gago ka, Erwin Garcia. Hindi ka pa tinamaan ng COVID. Patay tayo dyan. Nahit ulo ni Rodrigo Listana. Rodrigo na naman. Mandaraya yan kasi nalagyan na yan ni Lisa. Gago ka, disgrasya. Patay tayo dyan. Rodrigo ulit. Dapat may batas na din na dapat may batas na din na pag napatunayan na nandaya sa eleksyon, may parusang bitay na din. Mandaraya talaga yang si disgrasya. Rudy Bulay, shout out. Kung minsan, di pantay ang batas. Kung sino ang nakaupo, siya ang tama. Mismo, honorable pa. Honorable. Taka mo, nagnanakaw ka na, honorable ka pa. Napakasarap maging politiko. Puta na. Pati Lian Mosende. Patilen Lian Mosendi. Hirap ko ba? Dapat gagawan ng batas sa qualification sa ma-appoint na COMELEC chairman ay isang IT expert dahil computerized na nga ang sistema ng eleksyon. Counting na natin ngayon. God bless. Yun nga eh. Bergie Carriedo, welcome to the club. Magsama-sama tayo, idemanda natin si Garcia, laki mata. Huwag natin siyang tantanan hanggang matunaw yung hinayupak na yan. Huwag na tayong pumayag, nadayain na naman tayo. Elay. Sandal sa pader eh. Chet Lustre, shout out. Tao ni Digong yan, kaya malabong manalo ang angat buhay candidate dyan. Malamang lahat ng padapa dyan, panalo, sure bull yan. Patay tayo dyan. Pero mahirapan na, wala, pingutol na yung ulo eh. 3J Show po. Very informative naman talaga ang mga statement ni Atty. Respicio. Very knowledgeable when it comes to internet function. Tama naman lahat ang sinabi niya regarding COMELEC. Kaya nga ayaw ni Garcia sundin ang suggestion ni Atty. Respicio kasi masisira ang diskarte ng COMELEC. Yun lang yun. Mismo, 3J Show, magaling ka talaga eh. 3J Show ulit to. Kung USA na nga na-hack, yan pang Pinas ang na very open sa hacker. Basta internet ang pinag-uusapan sa eleksyon, ay sigurado akong may daya dyan. Halatang halata naman si Garcia. O mismo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jericho, panoorin niyo yung vlog ni Epifanio Labrador. Yan si Garcia at Respicio. Iisa lang amo niyan, tuta ng China. Palabas lang magkukontra, di na kayo nagtataka. Kasuhan daw hanggang ngayon, wala pang naipapile na kaso. Administration ang dadayain si election sa Garcia ay si Kabila Loyalty. Maintindihan?
May tangang nakapasok, oh. Ito, patlo ayon. Walang alam si Garcia, matandang abogado lang. Hindi ka na to. Mario Ducat. Ha? Dapat makisali ang mga IT expert sa usaping ito. Asan kayo, IT expert? O, di ba? Jan Dimango, my friend, shout out, ha. Karox, nung pa man, ganyan na ang assessment ko mula 2019 election na talagang manipulated ang eleksyon, lalo na't si Garcia ang nakaupo dyan. Nakatira, baka tinrabaho ko. Nakatira trabaho ko rin niyang sa KPMG, Deloitte, and Touch Arthur and Andersen during my stint sa Middle East at Singapore as chief accountant, at medyo exposed ako ng kaunti sa data security. Kaya itong Garcia na ito, nagmamagaling. Patay tayo dyan. Nga sabi, naggagaling-galingan daw, di ba? Efrem, shout out. Malaking basihan ang 2020 election, dayaan election. Huwag ninyong pilitin na tanga ang mamamayan. At ano ba ang hahanaping resulta sa nagaganap na kahirapan ng bansa? Tudor Camarillo, ha? Shout out. Walang plano, walang planado na ang eleksyon ng COMELEC. Tapos na ang eleksyon, huwag na tayong pumupunta sa presinto para bumoto. COMELEC na ang naglagay ng lingkod bayan, hindi na ang mamamayan. Wala nang hindi kapanipaniwala ang eleksyon. Mas kapanipaniwala ang mano-mano. Di baling matagal malaman ang nanalo kung totoong halal ng mamayan ang manalo. Totoo yan, Theodore. Efrem, no? Alam yan ni Garcia, natatabunan lang ng pera, tapang ng sikmura, magpakain sa pamilya ng pinagwalangyaan. Patay. Efrem ulit, oh. Kapag nagkadayaan uli, people power ang solusyon. Yun nga, eh. Sana nga meron, di ba? Efrem ulit, oh. Kung mahusay ang mga namumuno sa bansa, walang issue na makakasama sa karapatan ng tao. Hindi naman siguro sa kinakain na nakakasira ng isipan. Efrem ulit, oh. May tabak ni Damocles sa tapat ng ulo ni Garcia. O, diba? Ito. Fernando Habola. Tama si Tony Respicio, Chairman Garcia. Sa wakas, may nagpatunay na talagang ang eleksyon sa Pilipinas ay resulta ng high-tech na dayaan. Garcia, huwag mong i-connect sa internet ang ACM before the during election at i-connect mo lang sa internet ang AMC kapag mag-transmit na kayo ng score sa server ng COMELEC. Booking ka na, Garcia. Fernando ulit, oh. Mag-rally tayo laban kay Garcia. Sana nga kung ganun kadali. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good day po tayo sa mga kawaryos. Natutuliro, nangangamba, nagpapanik, natutuliro si Mr. Garcia kasi hindi siya marunong mag-accept ng mga good ideas, lalo na sa usapin ng IT. Pero kung magiging makabayan lang siya, makikipagtulungan siya sa isang may expertise sa IT, matapang nga po talaga siya at madaling unawain kasi maliwanag siyang mag-explain. Wala nga siyang binabasa, naggagaling lahat sa utak at experience niya, plus nasa puso niya ang sinasabi niya. Alive na alive siya at nakakasingkit pa pagiging may sense. Nakakasingit pa pagiging may sense of humor niya. Totoo.
Kaya sana itong Comelec chairman magkaroon ng mababang pride. Pwede bang magbaba ng pride? Eh, paano yung pera? Malaki pera eh. Nababayaran ng pera yung pride. Puso para sa bayan, para magkaroon ng tiwala ang taong bayan. God bless po tayo sa mga ka-warriors. This young man, full of wisdom, God bless you, Atty. Harold Respicio. Kabahan na ang mga nag-aspire na manalo kahit hindi deserve. O, diba? Kalat ni Bayaw. Hi, Ricey, sabi ni Kalat ni. Hello, mga bear. Bless you always kahit lang sa kaibigan natin sa taas. And everything will be alright. Kaya mo yan. Sana nga pre na Kalat ni ulit oh. Good afternoon, Kasyani. Tuloy lang ang pagbatuta sa mga tanga at boplax, Kasani, nang may masmasa na ang mga ungas na yan. Wala, makakapal ang mukha niya. God bless, Kalat ni Baya. Nas ulit oh. Lalo nang mag-shine si Atty. Harold Respicio dahil sa maling diskarte ni Garcia, o di ba? Ted ulit oh. Nakakatawa na si Marcoleta. Hanggang ngayon, nagreklamo, hindi daw siya binabalita ng media. Mahaba naman daw ang kanyang speech rally ng INC noon at parang hindi siya napansin. Marcoleta, huwag kang magreklamo, ha? Bakit naman gusto mong ibalita ng media ang talumpati mo noon? Wala namang kwenta. Ang sinabi mo. Kung gusto mong maibalita ka ng media at mapansin, wala ka sa Quiapo, tapos maghurmentado ka, o kaya naman, punta ka sa Balintawak, hamunin mo ng taga si Bonifacio. Ako, wala pa sigurong 1 minuto, nasa mainstream media ka na. Si Ted, wala talaga to si Ted na to. Orcasistas Felipe, shout out. Gusto lang ni Garcia na iligaw ang mga botante. Yang nangyayari itong halalan 2022, Garcia, hindi mo nga inintindi si na General Rio sa apila nila na di ka rin sumasagot sa Supreme Court. Bakit hindi mo aminin na kung walang dayan, di kayo magkakapera dyan? Diba? Parang Bureau of Custom din yung Comelec na yan. Parang gano'n. Diosdado, pagkaliwagan, shout out. Yan na paring Garci. Magrarally na laban sa iyo. Ihanda mo na yung egg mo. At pag nagkataon, magiging bugok yan. Klaro, wag ka nang humirit. Parang horty pusoy ka na. Ang dami pa pala nito. Nelson Laher, bulilyaso na ang plano ni George Garcia. Ang galing ni Atty. Respicio. O, diba? Romeo Reyes Jr., shout out. Wala talagang alam. Pinipilit lang ng gusto. Di kumuha siya ng pantapat kay Atty. Respicio na IT din. Let them debate in public. Yun nga, dapat. Romeo Reyes Sr. ulit to. Ay, Junior. Sabi ni Garcia, walang internet pero built-in ito sa makina. Yung makina, pwedeng battery operated. O, di ba? Kaya meron pa pala, oh. Bingo! Nagmamaang-maangan lang si chairman. Kunyari, di niya alam. Baka yan yung nangyari sa 2022 election na di lang napatunayan ni General Eliseo Rio ng TN Trio tulad na sinasabi ni Sir Harold Respicio. Ngayon kaya walang nangyari sa protesta noon ng TN Trio kasi nga may mga sabuatan pa, o di ba? Jose Halores. Ito naman, ang nangyaring resulta sa halalan 2016 ay totoong resulta ng eleksyon sa pagkapanalo ni Leni Robredo sa pagkapangalawang Pangulo 2016. Pair count pa sila ng pair count, mas lalo patuloy lumaki at dumagdag yung lamang ni BP Leni
PBBM. Kasi yung talagang totoong resulta ng halalan, pinalalabas, panilang nandaya ang kampo ni Lenny. Si Sir Harold Respicio ay ginamit lang ng Panginoon para mabunyag na yung mga kasamaan at dayaan na yan sa halalan at mangibabaw na ang mabuti sa katotohanan para sa matino at mabubuting Pilipino. Diba, Jose? Edgar Torres, shout out. Kaya nagtago si Digong kasi lumabas si Respicio, bistado na ang dayaan sa eleksyon. Kaya si Garcia galit na galit kay Respicio kasi mabibiso na ang dayaan. Taga nyo sa bato. Hindi pa bibisto si Garcia. Taga nyo sa bato, hindi pa bisto si Garcia kasi baka bayad na siya galing sa Kompipan. Hindi pa bibiso si Garcia. Isipin nyo, Robby number 1. Nung nakaraang eleksyon, dapat ang nanalo noon ay si Lenny. Suportahan natin si Respicio, di ba? Mission accomplished, mga boss. Ay, nako. God bless. Hanggang bukas po. Ay, hanggang mamaya, baka mamayang gabi makapag-isa pa ako. Pag hindi ho ako high blood, no, mga boss. Ay, nako, Lord. Para makabawi ako, kahapon wala eh, di makabadalawa man lang, di ba? Sige po, mga boss. Hanggang bukas po muli. O hanggang mamayang gabi. Tama. Si Senador Trillanes. All the way. Na itong si Digong na to, duwag.